Kumusta mga kaibigan, mga paborito kong mangingisda? Ako nga pala ang inyong kaibigan at gabay sa mundo ng pangingisda. Sanay na sa mabuti kayong kalagayan at handa na para sa isa na namang kapanapa na bik na diskusyon tungkol sa ating pinakamamahal na libangan. Ngayon, pag-uusapan natin ang kung ano ang naghihintay sa atin sa ika-6 ng Pebrero, 2026 sa buong Pilipinas. Bakit espesyal ang araw na ito? May kakaiba itong hatid na pwedeng magpabago ng inyong diskarte sa pangingisda. Kaya manatili lang kayo at tuklasin natin kung ano ang mga pasikot-sikot para sa araw na ito na kung saan ay inaasahan natin ang bahagyang pag-ulan. May ilang species ng isda na sa aking karanasan ay mas nagiging aktibo. Tilapia. Mga kaibigan, sa mga ilog at lawa, ang tilapia ang ating pangunahing target, lalo na sa mga lugar na may kaunting pag-aulan. Sa panahon ng pag-ulan at mainit na temperatura ng tubig, mas madalas silang lumabas mula sa kanilang mga taguan, lalo na sa mga mabababaw na bahagi, malapit sa mga damong dagat o sa mga lugar na may makakain. Gumamit kayo ng pamingwit na may float or light feeder setup. Ang mga pang-akit tulad ng earthworms, bread, o small pellets ay napakabisa. Tandaan, sa pag-ulan, nagiging mas malabo ang tubig, kaya't ang amoy ng pang-akit ay mas mahalaga kaysa sa kulay nito. Subukan ding gumamit ng kaunting paing sa ilalim upang maakit ang mas maraming tilapia, hito o catfish. Ang hito naman ay mahilig sa medyo madilaw na tubig, kaya't ang kaunting pag-ulan ay magandang balita para sa kanila. Hanapin sila sa mga mas tahimik at malalim na bahagi ng ilog o kanal, lalo na sa mga lugar na may mga ugat ng puno o kawayan kung saan sila nagtatago. Ang bottom feeding setup na may matitibay na linya ay perpekto. Gumamit ng patay na isda, chicken guts, or earthworms bilang pang-akit. Ang hito ay malakas na lumalaban, kaya't maging handa para sa isang matinding laban. Apahap o barramundi. Ngayon naman, para sa mga mahilig sa saltwater, lalo na sa mga bunganga ng ilog at bakawan. Ang apahap ay mga agresibong mandaragit na nagiging aktibo sa pagbabago ng panahon. Hanapin sila sa mga lugar kung saan nagtatagpo ang sariwa at alat na tubig, sa mga gilid ng mga bakawan o sa paligid ng mga istruktura tulad ng mga pier. Gumamit ng spinning rod na may medium-heavy action. Ang mga topwater lures, soft plastics na may jig head o live baits tulad ng small mullets ay mahusay na gumagana. Mag-cast malapit sa cover at gumamit ng erratic retrieval motion para gayahin ang nasugatang isda, maya-maya o snapper. Kung mas gusto nyo ang mga bahura o malalim na bahagi ng dagat, ang maya-maya ay magandang target. Bagamat sa kaunting pag-ulan, maaari silang lumapit sa mga mabababaw na bahura o mga istrukturang malapit sa baybayin. Gumamit ng bottom fishing setup na may malalaking hooks at live shrimp or cuttlefish bilang pang-akit. Ang mga oras ng major bite times ay 2:44 AM hanggang 4:44 AM at 2:28 PM hanggang 4:28 PM. Kaya't ihanda ang inyong mga gamit sa mga panahong ito. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kondisyon na magkakaroon tayo. Ang ika-6 ng Pebrero, 2026 ay inaasahang magiging mainit at mahalumigmig. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa 76 hanggang 80 degrees Fahrenheit o 24 hanggang 27 degrees Celsius. Karaniwan, ang Pebrero ay nasa dry season, ngunit sa araw na ito, may 65% tsansa ng pag-ulan sa araw at 75% tsansa ng light rain sa gabi.
Ito ay maaaring magdulot ng bahagyang pagbaba ng presyo ng atmosfera na kadalasang nagpapabuti sa kagat ng ilang species ng isda. Ang hangin ay inaasahang magiging mahina hanggang katamtaman. Ang temperatura ng tubig sa Pilipinas ay mananatiling mainit, nasa 25 hanggang 30 degrees Celsius o 77 hanggang 86 na degrees Fahrenheit. Ang ganitong temperatura ay perpekto para sa aktibidad ng maraming species ng isda na nagpapanatili sa kanilang metabolism sa mataas na antas. Para naman sa yugto ng buwan sa ika-6 ng Pebrero, tayo ay nasa waning gibbous phase na may 80% liwanag. Ito ay ang yugto pagkatapos ng full moon, kung saan unti-unting lumiliit ang liwanag ng buwan. Maraming mangingisda ang naniniwala na ang waning gibbous ay isang magandang panahon para mangisda dahil sa mas malakas na agos ng tubig na sanhi ng paghila ng buwan. Ang buwan ay sisikat pagkatapos ng paglubog ng araw, dadaan sa gitna pagkatapos ng hating gabi, at lulubog pagkatapos ng pagsikat ng araw. Ang mga solunar na teorya ay nagpapakita ng magandang kaganapan sa pangingisda sa mga oras na nabanggit ko kanina. Batay sa lahat ng ito, ang aking pangkalahatang pagtatasa ng kagat para sa ika-6 ng Pebrero, 2026 ay magiging katamtaman hanggang maganda ang mainit na temperatura ng tubig, ang waning gibbous moon at ang inaasahang pag-ulan na magpapalitaw ng pagkain ay magbibigay ng magandang pagkakataon sa pangingisda. Ang bahagyang pagbaba ng presyon dahil sa pag-ulan ay pwedeng maging trigger sa mas aktibong pagkilos ng isda. Kaya mga kaibigan, ihanda na ang inyong mga gamit. Naway maging masagana ang inyong huli. Walang alinlangan, ito ay isang araw na puno ng potensyal para sa isang matagumpay na pangingisda. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe kung bago ka pa lang sa channel, at i-share sa inyong mga kasamang mangingisda. At higit sa lahat, gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Ano ang plano ninyong huliin sa ika-6 ng Pebrero? Mayroon ba kayong sariling diskarte sa pag-ulan? Ibahagi sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod, mga tol. Happy fishing at ni isang kaliskis, ni isang buntot.